dalagang walang kasing ganda. Amoy rosas ang alimoyak kung nanaisin ng tadhanang mapalin lang. Di hahayaan mawala pa. Papa, kailan ba sila magpapatali? Di ko palam sa kanya na walang tiyak na sinabi sa akin si Alfredo. Ngunit sa aking pagkakaunawa, nais ng esperansa na maganap na ito sa susunod na buwan. Napag-isip ko, bakit hindi pa siya makapagpasya? Hindi ba 30 taon na siya at isa pa ring binata? Hindi ba't mapagod sa esperansa kakaantay? Di rin siya mukhang nagmamadali. Paano mamadaliin ang isang babae kung hindi naman minamadali ng lalaki? Naalala mo ba kung gaano sila magmahal? Magmahal? Kanino? Aba, syempre, sa aking palagay, wala namang ibang nakarelasyon si Alfredo. Noong nagsimula pa lang sila sa pag-iibigan, puno na ng mga tula, mga bulaklak, kundi man tula o ganoong bagay. Sa tingin mo, ano kaya ang mangyayari? Sa aking palagay, ang mahabang pagsasama ay sadyang ganyan. Minit ngayon, ngunit kinabukasan ay malamig. Pinapakita na ang pagsakayan nila dito ay pagpapahaba na ng kanilang pagpapakasal ay nagtatalo rito. Ang pagtsatsaga at mga bugsog ng mga damdamin. At yung mga sinabi natin lang sa mga nagsisimula ng relasyon. Isa pa, tumatanda na rin siya sa mga bagay na yon. Tapos na siya sa mga bagay na yan. Napag-iiwan na siya ng panahon. Ang isang maikling pagpapahinga ng ating isipan ay isang malaking benepisyo para sa atin. Isa pa, para din naman ito sa kagustuhan ni Judge. Kayo, tayo inaantay ng ating judge. Gandang hapon. Magandang hapon din, Judge. Magandang hapon, Judge. Magandang hapon din, Binibining Del Valle. Oh, mukhang magkakilala na kayo. Subalit hindi niya si Binibining del Valle. Siya si Julian Sala, ang aking hintay. Manhin, Binibini. Ako'y nagkamali. Wala iyon. Sa tuwing gusto ko itama ka, may mga bagay na naaalala ko. Katulad nito, kaya naiintindihan ko. O wag kang tumingin ng ganyan sa akin. Wag mo akong kulitin. Wag mo akong tanungin. Alfredo, may gusto lang akong sabihin sa'yo. Ano iyon, Esperanza? Napapansin ko kasi, nung mga nakaraang araw, lagi mo na lang ako iniiwan sa simbahan. Ano ba ang iyong dahilan? Ganito kasi iyon. Umuwi ako ng maaga dahil may kailangan akong tapusin na trabaho. At minsan, nagpapasama din ng papa na pumunta kay Judge Del Valle upang makipag-usap. Kung gano'n naman ang iyong dahilan, naiintindihan ko iyon. May nahanap ako. Libangan? Hindi, kundi kabataan at diwa nito. Ganon ka na ba katanda? At pagnanasa ng puso doon sa baba kung saan masyado malawak ang daan. Maraming paana ang dumaan at madaming hiwaga. Hiwaga? Masyadong mabilis. Hindi para sa iba, hindi para sa iyo.
Ilang linggo pa lamang pero gano'n na rin ang hiwaga. Maari kitang pag-aralan habang buhay ko. Ngunit, hindi ko pa rin masumpungan ito. Kahit sumobra pa ang tagal, Maari kong ikasaya kung ganoon. Sana'y nasisiyahan ka. labis. Parang ganito lang din sa amin. Ang pinagkaiba nga lang ay hindi ganito kaganda ang dagat. Ang bilis ng oras ng hapon, di ba? Mukhang ito na nga yata ang huli naming pagdalaw. Panghuli? Bakit? Mukhang magiging abala ka rin naman. Mukha ba ako masipag sa iyong paningin? Kung ikaw nga, hindi mawalay sa'yo isang pagisna na kinakapusan ng isang ninya, kung saan dito makikita ang isang abalang tao. Pero Hindi nagmamadali, medyo nagmamadali at kalmado. sana nga totoo. Nasisiyahan ng tao kung ganyan din siya, gaya ng sinabi mo. Kalmado at walang mabigat na pasanin. Parang kalabaw sa putik. Sino? Ako? Naku, hindi. Di ba sinabi mo ako'y kalmado at walang mabigat na dalahin? Iyon ang aking palagay lamang. Ganon din ang aking palagay. Patunay lamang na kakaunti lamang talaga ang alam natin tungkol sa ating mga sarili. Siya nga pala, kailangan ko rin makita ang inyong lugar. Wala namang bago sa aming lugar. Natural na bagyo lamang. Ngunit nandun ka. Andito ako, sa harapan mo. Malamang, hindi naman ako pupunta ron nang wala ang presensya mo. Pupunta ka? Mukhang hindi mo ito magugustuhan. Hindi isang Amerikano, wala kang makikita roon. Sa bagay, tanging ano lamang ang inahatid sa akin ng mga Amerikano. Sa Calillos, ang lugar namin. Sa simping kalyeng, mga puno lamang. Madali ko na bang mahanap ang lugar na iyon? Kung hindi mo ipagtatanong si Binibining del Valle, Pagpapatanong ko na lamang ang ano? tahanan ng pinakamagandang babae sa inyong baryo. Maaari ka ding maligaw dahil ang mga sinasabi mo lamang pawang hindi katotohanan. Wala ka, totoo yun. Hindi ko inaasahan na sasabihin ng mga ganyang bagay. Marikit, maganda, pangbobola. Kung gayon ba'y tinatanggihan mo ang aking pagpugay sa iyo? Hindi naman, inaayon ko lang sa ating mga mata. Kailangan ko na umalis. Paalam. Nobody knows just why we're here. Could it be fate or random circumstance? At the right place at the right time, two roads intertwine. And if the universe conspired to meld our lives, to make us fuel and fire, then know wherever you will be, so too shall I. Kumusta ang aking esperanza? Ayos lang naman. Sasabihin sana ko sa'yo. Nakakagulat na si Calixta. May kinakasama kahit hindi pa man din kasal. Nakakapambaba ng saloobin. Tungkol sa kanya.
Di sila kasal. At saka isa pa, hindi niya kami inisip. Si nanay ang kumupot sa kanya. Hindi namin inaasahan na mauuwi siya sa pagiging masama. Masyado ka namang negatibo sa kanyang mga nagawang kasamaan. Ngunit sumasang-ayon ka ba? Saan? Sa kanyang ginawa. Hindi. Ang kanyang ginawa ay hindi maituturing na kasamaan. Ang aking mga kaisipan, ang pagsubok lamang na gusto kong gawin ay maging patas. May inaapakan ba akong tao? Hindi ba wala naman? Kaya't malinis ang konsensya ko. Ang sinasabi ko lang, ang pakikisama sa iisang lalaki ay mali. Ngunit sa ulitin ko, maari ding hindi. Ang problema kasi sa'yo, Esperanza. Bakit ka pa nagagalit? Hindi ko maintindihan kung bakit ka nagkakaganyan. Pero sa tingin ko, alam ko na kung bakit nag-iba ang pakikitungo mo sa akin itong mga nakaraan. Hindi ako bulag, Alfredo. Hindi rin ako bingi. Nakikita at naririnig ko kung anong mga gustong itago mo sa akin. Bakit hindi mo sa akin sabihin agad? Bago pang mahuli ang lahat, huwag mo kong isipin at ang ibang tao. Oo, minsan gusto kong maging patas. Ngunit ito ay isang pagsubok. Ang isa naman ay gustong unahin ng kanyang sarili. Ngunit ito ay hindi madali. At ang isa naman ay hindi man lang. Anong ibig mo sabihin? Ano man ang aking pagkukulang? At alam ko rin namang maraming nasayang ng pagtingin. Kailanman, hindi ako naghahanap ng rason para humanap ng iba. Esperanza, paano kung ako? Ikaw? Esperanza! Tiniis ko lahat, Alfredo. Kung gusto mo nang bawiin lahat ng sinabi at pinangako mo sa akin, bakit hindi mo lang sabihin diretsahan iyan? Naaalala ko ang lugar na ito mula sa isa sa pinakamalapit na tao sa buhay ko. Ang bawat paglalarawan niya sa kanilang lugar ay umaayon sa kung ano ang nakikita ko ngayon. Hindi ko maitatago hanggang ngayon ay talagang naaalala ko pa rin siya. Ganon din ang itsura niya sa tuwing siya ay ngumingiti. Kamusta na kaya siya? Matatagpuan ko kaya siya dito? Kahit pa trabaho ang dahilan ng pagparito ko, ay hindi ko maiwasang hanapin ka upang masagot ang mga paano at bakit na halos 8 taon ko nang tinatanong sa kawalan. At ngayong nakita na kita, sigurado na ako. Sa loob ng 8 taong nakalipas ay masyadong maraming nangyari. Maraming bakit ang dumating at maraming sagot din ang nais alamin. Sa halos 1 dekada na iyon, ay napagtanto ko na tanging pagmamahal lamang ang magpapakalma sa pusong nagdududa. At nagpapasalamat ako, hindi ako bumitaw, kagaya ng matagal ko nang ginagawa simula pa man nung una. Bawat pagsikat at paglubog ng araw at pagkinanggit ng mga bituin sa langit, paulit-ulit pa rin kitang pipiliin. Napagtanto ko na sa loob ng 8 taon na hindi natin pagkikita ay may mga nagbago sa iyo. Makikita pa rin ang buhay sa iyong mga mata, ngunit bakas na rin na tila ba may nawala sa iyo. Ngunit naisip ko, sa iyo nga ba may nawala o sa akin? Sa huling beses na paghawak ko sa iyong mga kamay, ay doon ko naintindihan kung ano ang nawala sa akin. At iyon ay ang nararamdaman ko para sa iyo. Ibang-iba na ngayon. Tanong ko man ang kinang mong nakakasilaw, ay nakakasigurado ako galing na lamang ito sa isang patay na bituin. Wala ng buhay, ngunit may espasyo pa rin sa kalangitan. Na tila ba ay nag-aalab pa rin, ngunit hindi na kailanman natutungkasan ang kinang nito. Ang pagmamahal ko sa aking asawa, ang pagmamahal ko kay Esperanza.